tumutol. Nilikutin na naman ako. Okay niya to ah. Ay, hindi pa. Hindi pa si Fred. Ano niya? Ano ba yan? Sakit na agad ng kamay ko. Ma'am, wala po ba kayong PowerPoint? Meron. Meron akong binigay. Eh, bakit po nagsusulat pa kayo? Ito, TV. Diba? Ha? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin mag-drawing? Ba't ayaw mo mag-switch to digital? Mas convenient, tapos napakadaling bibigyan. Alam mo ba na halos lahat ngayon ay madali na dahil sa technology? Dahil dati, mag-click ka lang ng libro, pero ngayon, sa isang click na lang, may sagot ka na. Pero dapat marunong din tayong mag-balance, aral muna bago ML, research muna bago TikTok. Dahil kahit high-tech, sayang naman kung low moral. Kaya dapat gamitin natin ang technology para matuto at hindi para tamarin. Hirap na eh. Kagabi ko pa ginagawa yan eh. Sakit na ng ulo ko. Madali lang yan. Ha? Madali lang yan. Ano ginagawa mo? May ginachat lang ako. Sino ginachat mo? Ate mo? Kuya mo? Ito mo. Sisi. Alam mo ba na ang tamang paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral ay mahalaga upang maging mas epektibo at makabuluhan ang karanasan ng estudyante? Ang tamang paggamit at paglilimita ng artificial intelligence o ng AI ay mahalaga upang masiguro ang benepisyo nito habang iniiwasan ang masamang epekto. Dapat ituring ang AI bilang isang makapangyarihang tool na makakatulong sa pagpapabilis ng pananaliksik, paggawa ng graph o ng balangkas, at pag-analisa ng malaking datos. Ngunit, hindi ito dapat gamitin bilang kapalit sa kritikal na pag-iisip at sariling pagsisikap. Bukod pa rito, kailangan maging maingat sa pagbabahagi ng sensitibong impormasyon sa mga AI platform upang protektahan ang privacy at personal na datos. Sa madaling salita, gamitin ang AI para palakasin ang iyong kakayahan, hindi para tuluyang umasa dito. Uy, nako, libro. Di ba kailangan mo to sa school? Hindi na po kailangan yan. I-picture na lang. Oh, highlighter. Kailangan mo rin to. Hindi na rin po kailangan yan. Kaya lang ito. Ay, may maano pala. Okay, ito. Ito isang daan, no? Picturean mo na lang din. Diyan, alam mo ba na ang sobrang paggamit at pag-abuso sa ating teknolohiya ay nagdudulot ng maraming negatibong epekto sa atin? Halimbawa nito ang pagiging dependent ng isang tao rito. Naapektuhan nito ang ating lifestyle, kung paano tayo kumikilos at gumagawa ng mga bagay-bagay. Sakop din ang epekto nito sa ating kalikasan. Ang pag-apply ng teknolohiya sa ating buhay ay dapat may limitasyon lamang dahil nagdudulot ito ng adiksyon na nagre-resulta sa katamaran at pagbaba ng pisikal na aktibidad. Mahalaga ang pagiging responsible sa paggamit ng teknolohiya upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti ang benepisyo ng teknolohiya nang hindi naapektuhan ng mga tao, lipunan at kalikasan. Ito ay isang powerful tool pero hindi dapat natin itong gamitin substitute sa lahat ng bagay. Kailangan natin maging balance, hindi yung nakadepende lang tayo parati sa technology. Kailangan may mga skills tayo para tayo matuto.